Finally mga sangkay, nilabas na po ang totoo ng ABS-CBN. Kung ano yan, malalaman nyo ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga kababayan, pag-usapan po natin itong inilabas na impormasyon, finally, nitong ABS-CBN News. Natuwa din ako. First time. Natuwa sa nilabas na impormasyon ng ABS-CBN. Ayan po. Ano yan, mga sangkay? O, nakita nyo ba? O, malalaman nyo ngayon. Okay, diretso po tayo, ha? The Philippines, sabi po dito sa caption, the Philippines and Vietnam are two ASEAN neighbors. Ito, basahin na lang po natin yung pinakapunto nito, yung mismong sinasabi. The Philippines and Vietnam are two ASEAN neighbors that recently moved up together to the upper middle income classification of the World Bank, but each represents a different story of growth. May pagkakaiba daw po ng paglago when it comes to economy, with Vietnam outpacing the Philippines. Aba. So, pinakita dito mga sangkay na ang pinakita ng ABS-CBN, ayan po, kung gaano po lumalago ang Vietnam kaysa sa Pilipinas. Sabi dito, Vietnam gross national income per capita for 2025 hit $4,970 while the Philippines GNI per capita ay $4,850. A year prior, in 2024, the income gap of the two countries was just $20. But 1 year later, the income gap widened. Malayo na mga sangkay, $120 na po. Ayan. So, ang ibig sabihin, nalampasan po tayo ng Vietnam. So, bakit tayo? Bakit tayo nalampasan ng Vietnam? Ngayon, ito yung balita, mga sangkay. Ito, gusto ko itong pag-usapan kasi, paborito ko itong pag-usapan kasi para maintindihan ng mga Pilipino kung bakit hindi ang Pilipinas nagiging mayamang bansa kahit may potensyal po ito na yumaman. Ang Pilipinas, punong-puno po ng likas na yaman. Hindi nga lang po natin mapakinabangan kasi ang daming korap sa Pilipinas. At saka, maliban sa maraming korap sa Pilipinas, ayaw pong ayusin nila ang sistema pagdating po sa economic growth, no? Economic system. No, kahit nga po yung political system po natin, barag, basag na basag, walang kwenta. Oh. Ngayon, sabi po ng ABS-CBN dito, mga sanggay, sa kanilang inilabas impormasyon. If you are asking why we are poor, the big part of the story is the country has not grown as fast as our neighbors. Bakit tayo mahirap? Lumalago ang Pilipinas, pero hindi po ganun kabilis, hindi tulad sa ibang mga karatig bansa po natin. Makakapit ba ay like Vietnam? Alam nyo ba na ang Vietnam po ay nasa mababa lamang po yan at ang Pilipinas sa tuktok? Lalo na po nung panahon po ni Ferdinand D. Marcos. Tayo po ay halos kamatch lang ng Japan. Pero after Marcos, anong nangyari? Ayun, lugmok ang Pilipinas sa kahirapan. Diba? Sabi dito mga sangkayuni, when Vietnam opened its economy to foreign investors, pakinggan nyo it made it clear that it signals to the world its major driver for growth would be exports and foreign investments. Pansinin nyo mga sangkay, sabi dito, nung ang Vietnam daw po ay nagbukas ng kanilang ekonomiya sa mga dayuhang negosyante or sa mga foreign investors, nagbigay ito ng kalinawan at signal sa pandaigdigang major driver ng paglago, walang iba, kundi ito mga investors. No? Alam niyo yung problema sa Pilipinas? Marami pong mga kickback. Marami pong hingi-hingi yung mga opisyal sa mga probinsya. Tapos ang constitution pa po natin, mayroong 60-40 policy.
Hindi ka po pwedeng makapagnegosyo ng 100% sa'yo. Kaya ayaw nila dito. May malulugi sila eh. May 60-40 policy. I think 40% lang sa dayuhan. Nakakalungkot mga sangkay. Kaya pinipili nila yung ibang mga bansa na open po yung ekonomiya pagdating po sa foreign direct investment. Yung walang kahirap-hirap, yung madali sila makakapag-foot up ng negosyo nila, nakikita po sila ng maayos. So sa Pilipinas, ano nangyari? Wala gaanong pumapasok ng mga foreign investors or mga foreign investment. Why? Dahil po ang ating constitution, yung 1987 Constitution ni Corazon Aquino, walang kwenta pagdating po sa ating ekonomiya. Ito ay nagpadapa sa bansa po natin, kaya mahirap pa rin po tayo ngayon. Anong ginawa ng Vietnam? Bakit tayo nauusan? Inopen nila. Sige, magnegosyo kayo sa amin. Mga karatig bansa, dito kayo sa amin. Bubuksan namin ang ekonomiya. Gagawin namin 100% ownership. Sige, magnegosyo kayo dito. Ano nangyari? Ang Vietnam ngayon ay mayamang bansa. Alam po yan ng mga nag-a-abroad. Alam po yan ng mga turistang Pinoy na pumupuntang Vietnam. Yun ang solution kasi. Sa Pilipinas, yun din po ang solution. Kung yung mga senador, kung yung mga congressman, magkakaisa sila na isa batas na ibuksan ng ating ekonomiya sa mga dayuhang negosyante, gawing 100% para kumita sila ng maayos, magkaka-interes ang lahat ng mga dayuhang negosyante na magnegosyo sa ating bansa at magkakaroon ng kalaban ang mga oligarko. Kaya nga, mahal ng bilihin sa atin. Mahal ang Meralco, mahal ang tubig. Why? Sila yung mga may-ari niya, mga mayayaman lang din po na Pilipino, di ba? O kaya half Chinese. Sila po yung mga nagmamay-ari niyan. Walang mga kakumpetensya. Unlike kung bubuksan ang ekonomiya natin, tapos papupuntahin dito yung mga dayong negosyante, aba, dadami po yung kalaban. Ang mga oligarko talagang kakamot yung kanilang ulo. Di ba, mga sangkay? So, nade-develop ngayon. Kita nyo, nade-develop ang Vietnam kaysa sa bansa po natin. And I believe 5 years from now, ang Vietnam halos magiging kaparehas na po sa paglago ng China. Alam niyo yun ang ginawa ng Singapore. Bakit sila ang yaman-yaman? Kakalit-lit na bansa. Pinalayas pa po sila ng Malaysia noon. Kasi binuksan nila ang kanilang ekonomiya sa mga dayuhan. Kita niyo yung mga negosyante sa kanila, ang dami. Sa Pilipinas, ilan lang. Diba? Mga makikilala, Ayala, Villar, sino pa? Tan, marami mga pangalan, mga sangkay na mabibilang mo lang sa daliri. Pero sa ibang mga bansa like China, ang dami po doon ng mga dayuhang negosyante at mga local na negosyante na mga bilyonaryo. Halo-halo. So yun ang problema. Alam nyo, mabdi-develop ang Pilipinas kapag ang ayusin po natin, magkakaroon po ng economic reform pagdating po sa constitution po natin. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Finally, nilabas ng ABS-CBN ng malaking impormasyon na ito. Okay? Ano po inyong panawagan sa ating mga mambabatas? Comment down below. Alright? Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.